97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi naman talaga kailangan na magsilang ng sanggol ang isang babae para matawag siya na isang ganap na ina. Sapat na ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga na ginawa niya para kilalanin siya bilang isang mabuting magulang. Dear Papa Dudut, bago ang lahat ay gusto ko muna kayong batiin ang isang magandang araw. Pati na rin po ang ating mga kabarangay na nakikinig ngayon sa inyong programa. Nakaka-inspire naman kasi talaga halos ang lahat ng mga kwentong ini-ere po ninyo. Kaya naman pati tuloy ako ay napasulat para ibahagi ang kwento ng buhay ko. Na sana ay makapagbigay din ng inspirasyon at aral sa mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Sa totoo lang ay hindi ko naman alam kung paano ko sisimula ng kwento ko. Sa dami kasi ng mga nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam kung alin ba doon ang uunahin ko. Siguro ay mag-uumpisa na lamang muna ako sa sarili ko at sa pamilya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kylie, 36 years old at taga Pangasinan. At nagtatrabaho sa isang factory ng sapatos dito lang din sa amin. Pangalawa ako sa 3 magkakapatid. Ulila na kami sa nanay dahil namatay siya sa panganganak sa bunso kong kapatid na si Sherwin. Si Papa naman ay isang dating OFW at nang mawala si Mama ay nag-decide na siyang dumito na lamang sa Pilipinas para alagaan kaming magkakapatid. Ulila na kami sa nanay dahil namatay siya sa panganganak sa bunso kong kapatid na si Sherwin. Si Papa naman ay isang dating OFW. At nang mawala si Mama ay nagdesisyon na siyang dumito na lamang sa Pilipinas para alagaan kaming magkakapatid. Nakapagpundar na rin naman daw siya ng isang jeep na ginagamit niyang pangpasada. At isang luma pero medyo may kalakihang bahay na tinitirhan namin ngayon. Kaya kahit papaano ay may sari-sarili kaming kwarto. High school pa lamang ay nagwo-working student na ako sa isang fast food chain. Gusto ko kasing makatulong kay Papa. Dahil alam ko naman na hindi na rin kalakihan ang kinikita ng mga jeepney drivers sa ngayon. Papa Dudut, nasa second year college ako at grade 6 si Sherwin nang dalhin ni Kuya Brian sa bahay ang girlfriend niyang si Irene. Buntis na raw ito at magsasama na sila. May trabaho naman si Kuya noon sa construction, kaya hindi na rin tumutol si Papa. Kaya lang dahil siguro hindi pa sila handa sa buhay mag-asawa, ay madalas silang nag-aaway. Hindi naman kasi regular sa trabaho si Kuya Brian. At si Irene naman ay nag-aaral din noon sa college at kinakailangang tumigil dahil sa pagbubuntis nito. Bukod pa doon ay madalas nilang pag-awayan ang tungkol sa bisyo ni Kuya Brian. Pambababae nito at pati na rin ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mas lalong lumala ang pag-aaway nila nang pinanganak ni Irene si Angel. Madalas nga kapag nagsisigawan sila at naaalimpungatan ng baby nila ay pareho nilang hindi ito pinapansin at patuloy lamang sa pag-aaway. Kaya naman kami na lamang ni Sherwin ang kumukuha sa baby para patahanin ito. Na dahil madalas nga na mangyari ang ganong senaryo ay napalapit na sa amin si Baby Angel. Lalo na sa akin. Naku ate, buti nakauwi ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Bakit? Anong nangyarit parang nag-aalala ka dyan? Si Ate Irene kasi, nag-iimpake.
Aalis na raw siya dito sa bahay. Ano? Si Kuya Brian nasaan? Wala pa nga ate. Ang sabi ko nga sa kanya, hintayin muna si Kuya Brian na makauwi. Naku, hindi pwede to. Baka isama niya si Baby Angel. Teka nga, puntahan ko nga sandali. Irene, ano ba tong sinasabi ni Sherwin na aalis ka raw ng bahay? Bakit naka-impake itong mga gamit mo? Hindi ko na kasi kayang tiisin yung kapatid mo, Kylie. Punong-puno na ako sa kanya. Ano ba kasing nangyari? Binuksan ko lang naman ang Facebook niya at nakita ko ang palitan ng malalaswang litrato nila ng kabit niya. Ay, si Kuya talaga. Pero baka naman pwede niyo pang maayos to. Hindi na! Hindi na talaga, Kylie! Imagine, gabi-gabi na niya akong kinakalabit sa kama at palagi ko siyang pinagbibigyan kahit pagod ako mag-alaga sa anak namin. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya pang mambabae at makipagpalitan ng ganyang malalaswang litrato. Sige, Irene. Pero hindi mo man lang ba hihintayin na makauwi muna siya bago ka umalis? Para ano pa? Para madana naman niya ako sa paluhod-luhod at paiyak-iyak with matching pagmamakaawa? Not this time, Kylie! Kumita na lahat yon. Pagod na ako dyan sa kapatid mo! Paano si Baby Angel? Hindi naman pwede na dalhin mo na lang siya nang hindi alam ni Kuya Brian. Siguradong kami ang aawayin nun. Ang totoo, yun na nga sanang ipapakiusap ko eh. Na baka ikaw na muna ang bahalang mag-alaga sa anak ko. Ako? Ang ibig mong sabihin, iiwan mo dito sa bahay ang anak mo? Oo, kasi hindi naman ako uuwi sa bahay namin. Makikituloy muna ako sa isang kaibigan. At kapag sinama ko si Baby Angel, baka hindi ako tanggapin doon. Tsaka sa'yo ko sana gustong ihabilin ng anak ko dahil sigurado naman akong hindi siya maaalagaan ng kuya mo. Kailan ka babalik? Baka sa susunod na buwan. Basta Kylie, please. Ikaw muna ang bahala kay Baby Angel. Promise, babalikan ko rin kaagad yung anak ko. Hindi naman talaga ako mahilig makialam sa away nilang mag-asawa. Lalo na at malakas ang pakiramdam ko na maghihiwalay din silang dalawa. Ang concern ko lang talaga ng gabing yon ay baka isama niya paalis si Baby Angel na sobra naming ikakalungkot sa bahay. Kaya hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas mag-aalala sa ginawang pag-iwan ni Irene sa anak nila ni Kuya Brian sa bahay. At sa akin niya pa talaga inihabilin. Napatanong tuloy ako sa sarili ko. Kaya ko na ba na maging isang responsableng tita? Sa huli ay nangibabaw na rin kahit papaano ang tuwa. Ayoko rin kasi na mapalayo sa akin ang pamangkin ko dahil napamahal na siya sa akin. Si Kuya Brian naman ay galit na galit nang makauwi at hindi naabutan si Irene. Ang sabi niya ay sigurado siya na sa bagong boyfriend makikituloy si Irene. Mula nga ng gabi na yon ay mas lalong nalulong sa bisyo ang kuya ko. Hanggang sa nagulat na labang kami na nasa presinto na siya papadudot at nakulong dahil sa paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Kami na nga ni Papa at ni Sherwin ang naging responsable sa pag-aalaga kay Baby Angel. 3 buwan na kasi ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Irene. Hindi rin namin makontak alinman sa mga cellphone number niya. Mabuti na lamang kahit papaano ay kumikita na ako ng pera na pandagdag gasto sa bahay dahil sa part-time job ko sa isang restaurant. Dahil hindi rin naman gaanong kalaki ang kinikita ni Papa sa pagtatrabaho bilang isang jeepney driver. Pero sa totoo lang, kahit na anong pag-aalaga ang gawin naming 3 kay Baby Angel, iba pa rin ang kalinga ng isang tunay na ina. Lalo na kapag nagkakasakit at nauospital si Baby. Kaya ginagawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya
na kahit wala ang mami niya ay nandito naman ang mama ninang niya. Ate Kylie magkape ka na muna. Salamat. Ate, ayaw mo bang magpahinga muna kahit sandali? Dito ka na kasi sa ospital dumiretso pagka-out mo galing sa part-time job mo eh. Ayos lang ako. Wala naman akong pasok bukas eh. Kaya ako na lang magbabantay kay Baby Angel ngayong gabi. Ay, alam mo ate, mabuti na lang hindi masyadong seryoso yung naging rashes niya. Nagpanik lang talaga kami ni Papa kanina kasi biglang namula yung buong katawan niya eh. Tapos ang init pa niya. Ako nga rin eh. Sobra akong nag-alala nung tumawag ka kanina para sabihin na nandito kayo ngayon sa ospital. Si Ate Irene ba? Hindi pa rin sumagot sa message mo sa kanya sa Facebook? Sigurado akong mag-aalala rin yun kapag nalaman niyang nandito sa ospital yung anak niya. Di pa siya nagre-reply sa akin. Nihintay ko nga na sumagot eh. Wala na talaga akong makontak sa mga cellphone number niya. Lahat cannot be reached. Akala ko nga ate pwede pa nilang maayos ni Kuya Brian yung relasyon nila eh. Mukhang malabo na talaga. Lalo na't nakakulong ngayon si Kuya. Kawawa din si Kuya no? Pinanagutan naman niya yung nangyari kay Ate Irene pero wala rin. Iniiwan din siya. Kasalanan din naman niya. Kasi sinira niya ang buhay nilang mag-asawa. Hindi naman sa kinakampihan ko si Irene. Pero siguro bilang isang babae, naiintindihan ko ang naging sitwasyon niya. Pero alam mo kung sinong mas kawawa sa nangyayari ngayon? Ayan, si Baby Angel. Imagine may sakit siya, pero hindi niya kasama nanay niya kahit na tatay niya. Pero nandito naman tayo para sa kanya. Kita mo nga ate, galing ka pa ng school tapos pumasok ka sa trabaho. Wala ka pang pahinga pero nandito ka para kay Baby Angel. Kaya maswerte siya na may tita Kylie siya na nagbabantay sa kanya ngayon. Alam mo, Sherwin, kapag hindi pa rin bumalik si Irene, kakariring ko na talagang pagiging mama ninang ko sa batang yan. At kahit hindi man akong nagluwal sa kanya, gagawin ko ang lahat para maramdaman niya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Hindi na nga muli pang bumalik sa bahay si Irene. May isang beses lang na nag-text siya at sinabi na kami na munang bahala kay Baby Angel. Babalik din daw siya kapag mas maayos na ang buhay niya para kunin ang anak niya. At babawi na lang siya sa pag-aalaga namin sa bata. Pagkatapos noon ay hindi na siya muli pang tumawag o nag-text. Pero hindi rin naman mahirap alagaan si Baby Angel. Kahit nga papaano ay nawawala ang pagod ko sa trabaho at pag-aaral kapag umuwi ako sa bahay at nabubuhat ko na siya. Lalo na kapag nakikita ko ang mga ngiti niya at naririnig ang mga tawa niya. Sobrang nakakagaan ng pakiramdam. Nakakawala ng stress at pagod. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay narealize ko na tama ang sinasabi ng marami na mahirap at masarap na maging isang nanay. Hindi man sarili kong sinapupunan ng galing si Baby Angel, ay ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Nang makatapos ako ng college at magkaroon ng full-time job, hinati ko na ang pera at oras ko sa gastusin sa bahay at pagpapalaki kay Angel. Bumili ako ng books at inaral ko mabuti ang mga bagay-bagay tungkol sa pagpapalaki ng isang bata. At nang magsimulang mag-aral si Angel ay kinuha ko na rin siya ng educational plan. Kumuha din ako, Papa Dudut, ng private tutor para mas matutukan ang pag-aaral niya. Ako na rin ang uma-attend sa mga parents meeting nila sa eskwelahan at kakilala ko na nga halos lahat ng mga magulang ng mga kaklase niya. At dahil hindi na rin nakalabas ng kulungan ang kuya ko, ay si Angel na ang solong gumagamit ng kwarto nito na sinadya ko talagang ipaayos at papinturahan para magmukhang isang kwarto na pambabae. Lumaki na mabait at malambing na bata ang pamangking ko.
Nag-aral siya ng mabuti at sinusunod ang bili namin sa kanya pagdating sa school at sa bahay. Paminsan-minsan ay nagtatanong siya kung nasaan ba ang mami at daddy niya. Ang palagi ko lang sinasabi ay nagtatrabaho sila sa malayo na para din sa kanya. Kaya ako na muna ang tumatayong magulang niya sa ngayon. Hindi naman siya kailanman nagtanim ng sama ng loob kina Irene at kay Kuya Brian. At alam ko na hindi lang yon dahil sa pagpapaliwanag ko sa kanya, kung hindi dahil lumaki talaga siya na malawak ang pangunawa. Papadudot, tinutuko naman ang sinabi ko noon kay Sherwin. Nakakaririn ko rin ang pagiging mama ninang ni Angel. Dahil halos paikutin ko na sa pamangkin ko, ay tinuring ko na rin sariling anak ang buong buhay ko. Good morning, Mama Ninang! Good morning! Ang aga mo naman yatang nagising. Saka bakit nakabihis ka? May lakad ka ba ngayong Sabado? Opo, may practice po kasi kami ng volleyball ngayon sa school. Malapit na po kasi yung intrams namin eh. Ganun ba? May allowance ka na ba? Opo, binigyan na po ako ni Tito Sherwin kanina bago po siya pumasok sa trabaho. Palis na rin po pala ako kasi nag-text na po yung mga classmate ko, nandun na daw po sila, tita. Ay, sige, mag-iingat ka ha. Huwag masyadong magpapagabi. Opo, kiss na po, tita. Mwah! Bye-bye po! Papa? Sherwin? Ako lang palang tao dito ngayon sa bahay? Baka pag-almusal na nga. Si Irene tong nag-a-add sa akin sa Facebook ah. I-accept ko na ba? Huwag muna. Ay, i-accept ko na nga. Ano ba to? Tumatawag na agad. Kailangan ko tuloy sagutin tawag niya. Hey! Kylie, kamusta ka na? Ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? Tagal mong hindi nagparamdam sa amin ah. Oo nga eh. Sorry ha. Medyo nagipit lang din talaga ako kaya kinailangan ko munang lumayo. Pero maayos na naman ako ngayon. Dito ako ngayon nakatira sa Japan. Sa Japan ka na nakatira? Oo, taga rito kasi ang napangasawa ko. May 2 na rin kaming anak. Si Angel nga pala, kamusta? Nandyan ba siya? Baka pwede ko naman siyang makausap. Wala eh. Kakaalis lang. May practice ng volleyball sa school nila. Ganun ba? Sayang naman. I-a-add ko na lang din siya sa Facebook mamaya. Kagagawa ko lang din kasi nitong account na to. Uy, Kylie. Thank you ha. Para saan? Sa pag-aalaga sa anak ko ng maraming taon. Nabalitaan ko kasi ang nangyari sa kapatid mo. Salamat kasi ikaw na talaga halos ang tumayong magulang kay Angel. Wala yun. Mabait na bata naman yung anak mo eh. Hindi siya mahirap alagaan. Talaga? Excited na akong makita siya. Nakita ko yung mga nakapost na public picture nyo. Ang ganda-ganda ng anak ko. Basta huwag kang mag-alala. Pag uwi namin sa Pilipinas, kukunin ko na si Angel para hindi ka na mabigatan sa pag-aalaga sa kanya. Thank you talaga, Kylie. Marami pang ikinuwento sa akin si Irene tungkol sa naging buhay niya sa nakalipas na 15 taon. Nalaman ko na nakapangasawa pala siya ng isang foreigner at sa Japan na nga sila ngayon nakatira, kasama ang 2 anak niya. Nagsorry naman siya sa biglaan niyang pag-iwan kay Angel sa amin. Pero ngayong stable na ang buhay niya ay gusto na raw niyang kunin ang anak niya para hindi na maging pabigat sa amin. Sinabi ko sa kanya na kahit kailan ay hindi naman naging isang pabigat si Angel. Mabait itong bata, malambing at masunurin. Gusto ko ring sabihin na sana ay huwag na niyang kunin ang anak niya dahil kaya na namin itong alagaan. Pero hindi ko ginawa.
dahil alam ko naman ang karapatan niya bilang isang ina. Bukod doon ay wala na akong iba pang nasabi sa kanya. May kalahating oras kaming magka-video call na puro siya lang ang nagsasalita at nagkukwento. Wala na rin kasi akong ibang masabi. Pakiramdam ko kasi kahit wala pa siyang sinasabi, kung kailan niya bala kunin si Angel ay para bang napakalapit na nung mangyari. Malapit nang mawala sa akin ang anak-anakan ko. Lalo na at nagsimula na rin silang mag-video call sa Facebook ni Irene. At dahil mabait na bata si Angel ay hindi naman siya nagtanim ng kahit na anong sama ng loob sa mami niya. Masayang masaya siya sa tuwing ikinikwento niya sa akin na nagkakausap silang dalawa. Kaya ngayon pa lamang ay sobrang nalulungkot na ako. Sa totoo lang kasi ay hindi ko na na-imagine ang buhay ko. Ang buhay namin sa bahay kung hindi namin kasama si Angel. Siya kasi ang totoong nagbibigay ng kulay at sigla sa buong bahay. At kahit hindi ko totoong anak si Angel, nang dahil sa kanya ay alam ko na ang pakiramdam na maging isang tunay na nanay. Ang taas naman ng grades ng pamangkin ko. Siyempre, mana po yata ako sa inyo, Mama Ninang, no? Ay, sana po matuwa rin si Mami kapag pinakita ko sa kanya to sa video call namin mamaya, no? Madalas ba kayong nagkakausap ng mami mo? Medyo po. Mga 3 o 4 na beses po sa isang linggo. Eh, ano naman ang pinagkukwentuhan ninyo? Ano po, tungkol lang po sa mga kapatid ko na excited na rin daw po sila na makita ako tsaka makilala. Tsaka yung promise po niya na kapag umuwi po siya dito sa Pilipinas. Anong promise? Na ano po, isasama raw po nila ako pabalik ng Japan para magbakasyon. Excited na nga po ako, tita eh. Kasi makakita na po ako ng snow. Oo nga. At baka makita mo pa doon ang paborito mong artista na pinapanood mo dyan sa laptop mo. Isa rin po yan sa nagpapa-excite sa akin, tita. Ay, naku, 6 o'clock na po pala. Sabi ni Mami, tatawagan daw po niya ako ngayon eh. Punta na po muna ako sa kwarto, tita. Bye, tita. Sige lang. Magluluto na rin ako mamaya ng dinner natin. Bakit ba kasi natanong-tanong ko pa yung kay Angel? Ay... Oh ate, ang lalim ng buntong hininga natin ah. May problema ba? Wala naman. Nakwento lang ni Angel na madalas na pala silang nagkakausap ni Irene. Ang saya-saya ng pamangkin natin. Di okay yun kung masaya siya. Di ba? Pero alam mo, sa totoo lang ate, mabait na bata kasi talaga si Angel eh. Kaya siguro mabilis niyang napatawad ang mami niya sa pag-iwan sa kanya dito sa bahay. Pero ate, hindi pa naman tayo sigurado kung kukunin na talaga siya ni Ate Irene, di ba? Gusto ko nang isipin na hindi talaga siya seryoso sa pagkuha sa anak niya. Pero naramdaman ko kasi sa tono ng pagsasalita niya na parang desidido na siya. Eh kung wag na lang kaya natin ibigay sa kanya si Angel? Di naman pwede yun, Sherwin. Kasi ayoko maranasan ni Angel na buong buhay niya. May mga magulang nga siya. Pero tayo lang ang kasama niya. Pero paano naman ang karapatan mo, ate? Karapatan bilang ano? Bilang mama ninang niya. Karapatan ng isang mama ninang na nagpakananay at tatay sa kanya ng maraming taon. Ewan ko. Di ko na alam. Sana kasi pwedeng ako na lang talaga ang totoong nanay niya. Kaya nga palagi kong pinapaalala sa sarili ko na darating ang araw na kukunin din ni Irene sa akin yung anak niya. Para ako rin mismo, hindi masyadong mahirapan sa huli. Sa tuwing makikita ko kung gaano kasaya si Angel na naka-video call ang mami niya, ay pinipilit ko na lamang ang sarili ko na hindi ako malungkot.
At ginagawa ko ang lahat para maipakita kay Angel na masaya din ako habang nagkukwento siya ng mga napag-usapan nila ni Irene. Kahit ang totoo ay gustong-gusto ko nang umiyak noon. Isipin ko pa lamang kasi na aalis na si Angel para sumama sa mami niya sa Japan ay sobra na akong nalulungkot. 15 taon, Papa Dudut. 15 taon ko lang namang pinaikot ang mundo ko kay Angel. Ni hindi na nga pumasok sa isipan ko ang magpaligaw o mag-boyfriend para matutukan ang pagpapalaki sa kanya. Hindi naman sa isinusumbat ko na ang mga ginawa ko para sa pamangkin ko. Hindi ko lang talaga maiwasang isipin na kung bakit kailangan pang kunin sa akin ang isang taong sobrang bumubuo ng buhay ko. Sa kabila noon ay mas itinatak ko na lamang sa isipan ko na hindi naman talaga ako ang nanay ni Angel. Isa lamang akong mama ninang na pinaghabilinan sa kanya upang mag-alaga sa kanya sandali. Hindi ako ang totoong nanay niya na nagluwal sa kanya sa mundong ito. Ilang buwan lang ang nakalipas mula nang ipaalam sa akin ni Irene na uuwi na sila ng pamilya niya dito sa Pilipinas at gusto na niya sanang makasama si Angel sa pagbabakasyon nila dito. Siyempre pumayag ako. Sino ba naman ako para hindi payagan ng pamangkin ko na sumama sa totoong nanay niya, hindi ba? At nang ipaalam ko kay Angel ang plano ng mami niya na magbakasyon kasama siya, ay muli kong nakita kung gaano siya kasaya at ka-excited. Naging madalas nga rin ang pagpapakwento niya sa akin ng tungkol kay Irene. Kung mabait daw ba ito noong kasama pa namin sa bahay. Kung ano ang paborito nitong pagkain na pwede niyang iluto. Kung ano raw ang gustong lasa ni Irene sa kape at kung mahal daw ba siya ng mami niya. Lahat ng mga tanong niya ay sinasagot ko ng ayon sa mga natatandaan ko noong kasama pa namin dito sa bahay si Irene. Pati na rin ang tanong na kung mahal ba siya ng mami niya. Ngumiti ako noon at sinabi ko na mahal siya ni Irene. Nang dahil sa mga sinabi ko ay niyakap ako ni Angel. Mahigpit na yakap na nagpaiyak sa akin. Hindi ko yon pinahalata sa kanya. Lalo na nang sabihin niya sa akin na mahal din niya ang mami Irene niya at excited na siyang makasama ito. At nang makauwi na sa Pilipinas sina Irene kasama ang pamilya niya ay tinawagan niya ako at sinabing susunduin daw nila si Angel sa susunod na linggo para isama sa pagbabakasyon nila sa Batangas. Pumayag naman ako at sinabi ko yon kay Angel na sobrang nagpa-excite sa kanya. Mabuti na lamang at sem break nila yon kaya naman sinabi ko na okay lang kahit na ilang araw niyang makasama ang mami niya. Kaya lang isang araw bago ang dapat na pagsundo ni Irene kay Angel ay tumawag siya sa akin para sabihin na hindi na niya muna masusundo ang pamangkin ko dahil may emergency daw ang asawa niya at hindi matutuloy ang bakasyon nila. Na-reschedule yon ng ibang araw na hindi rin natuloy. Hanggang sa isang buwan na sila dito sa Pilipinas pero hindi pa rin sila nagkikita ni Angel. Ang aga namang magdabog nitong si Angel. Mukhang hindi na naman siya sisiputin ni Irene sa dapat na lakad nila ngayong umaga. Kausapin ko na nga. O bakit ang aga-aga nang hahaba na yung uso mo't nagdadabog ka pa? Ay, wala po, Mama Ninang. Wala po. Parang gusto mo na ring sirain yung pinto ng kwarto mo eh. Sasabihin mo ba sa akin o huhulaan ko na lang? Tungkol sa mami mo na naman ba?
Kakatawag niya lang po kasi kanina para sabihin na hindi niya ulit ako mapupuntahan dito eh. Talaga? Kausap ko lang siya kagabi. At sinabi niya na wala silang lakad ngayon kaya madadalaw ka niya dito sa bahay. Yun na nga po. Palagi na lang po niyang sinasabi na pupuntahan niya ako para isama sa bakasyon nila pero hindi naman po niya tinutupad. Ay, kilala niyo naman po ako, Mama Ninang, 'di ba? Alam niyo po na ayoko talaga nang hindi tinutupad yung pangako na binibitiwan sa akin. Tsaka nakakailang pangako na po si Mami sa akin. Lahat yun, napako lang. Kaya nga ayoko nang nangangako sa'yo na alam kong hindi ko naman kayang gawin. Kasi sigurado na magtatampo ka sa akin ng 1 buwan. Buti pa nga po kayo eh. Naiisip niyo yun. Samantalang si Mami, ilang beses na yung ginagawa sa akin. Ay, ilang beses na po niya akong pinapaasa. Hindi ka naman siguro gustong paasahin sa wala ng mami mo. Baka may nangyari lang na hindi inaasahan. Di sana, hindi na lang po siya nangangako. Mas gusto ko pa nga po yun kesa yung sasabihan niya ako ng kung ano-ano pero hindi naman niya tutuparin. Huwag ka nang magtampo sa mami mo. Alam mo namang may inaasikaso rin yun na negosyo ngayon. Kaya madalas na walang oras sa maraming bagay. Isa pa, para sa'yo rin naman yung ginagawa niya eh. Pero ano ba naman po yung dalawin niya ako kahit 1 beses lang po dito sa bahay, di ba? Hindi man lang niya naisip na gusto ko rin siyang mayakap. At sigurado ako na gusto ka rin niyang mayakap ng mahigpit. Nagkataon lang talaga siguro na wala siyang choice ngayon. Kasi nga busy siya sa bagong negosyo nila. Ay, Mama Ninang, ayaw po ba sa akin ni Mami? Kaya iniwan na lang po niya ako sa inyo? Huwag mong isipin yan. Ano ka ba? Mahal na mahal ka ng mami mo. Kaya nga nagawa niya magtrabaho sa malayo kasi para sa'yo rin yon. Kasi gusto niya, pagbalik niya, mabibigyan ka na niya ng magandang kinabukasan. Ganito na lang. Tayo na lang ang mag-date ngayon. Isipin mo na lang na ako ang mami mo ngayon at i-enjoy natin ang araw na to. Bakit kasi hindi na lang po kayong naging totoong nanay ko eh? Ayoko na po sa kanya. Pwede po ba na kapag kinuha nila ako, huwag niyo na lang po ako ibigay? Kasi kayo naman po yung palagi nandyan eh. Kayo po yung palagi nagpaparamdam ng pagmamahal sa akin. Tsaka kahit kailan hindi niyo po ako pinaasa tsaka sinaktan. Hindi kagaya nung ginagawa niya sa akin. Alam ko naman na may dahilan si Angel na magtampo sa magulang niya, lalo na kay Irene. Ang pinakaayaw kasi talaga niya ay yung binibitawan siya ng pangako na hindi naman natutupad. Kaya lang ayoko talaga na nagkakaroon siya ng sama ng loob, lalo na sa mami niya. Alam ko kasi na darating ang araw na makakasama din niya ito. Mas mahihirapan siya kung meron siyang naiipon na sama ng loob. Kaya lahat ng mga positibong bagay ay idinadahilan ko na sa kanya para lamang hindi siya magalit kay Irene. Sinusubukan kong paliwanagan ang isipan niya na wala talagang kasalanan ng mami niya dahil para rin sa kanya ang ginagawa nito. At hanggat maaari ako na lang ang bumabawi sa mga pagkukulang ng magulang niya. Nasusuklian naman yon ng mga paglalambing na ginagawa sa akin ni Angel. Lalo na kapag pinaparamdam niya sa akin na sana ako na lang ang totoong nanay niya. Pagkatapos ng ilang beses na pagpapaasang ginawa ni Irene kay Angel, ay unti-unting nagbago ang ugali ng pamangkin ko. Nagsimulang bumaba ang mga grades niya. Ginagabi siya ng uwi hanggang pati ang paraan ng pakikipag-usap niya sa aming pangalawang magulang niya ay nagbago na rin. Nung una ay hindi ko yon masyadong pinapansin dahil naisip ko na baka nagtatampo lang ang bata. Pero habang tumatagal, parang mas lalo lang siyang lumalala.
O Angel, mabuti naman at naisip mo pang umuwi dito sa bahay. Talagang nagmadali kang dumiretso dito sa kwarto, ha? Mama Ninang! Bakit parang ang aga niyo pong nakauwi ngayon? At ikaw, bakit parang sobrang late mo naman yatang nakauwi? Ay, sorry po. Birthday po kasi ng kasama ko eh. Medyo napasarap lang po yung kwentuhan kaya ginabi po kami. Ginabi sa kwentuhan o inuman? Sino yung mga kasama mo sa kotse na naghatid sa'yo dito? At bakit hindi sila mga naka-uniform? Mga kaklase ko rin po yun. Hindi po kasi sila pumasok sa klase kaya hindi po sila naka-uniform. At kaya ba kayo magkakasama kasi hindi ka rin pumasok sa klase mo? Pumasok po ako. Kaya lang intrams kasi namin ngayon. Kaya nag-half day na lang po ako at sumama po sa kanila. At kailan ka pa natutong magbulakbol? Hindi po ako nagbubulakbol. Hindi nagbubulakbol, pero nag-half day ka sa klase nyo at hindi ka dumiretso dito sa bahay. Intrams nga po namin sa school. Kaya umalis na lang po ako dun sa school ng maaga. Wala rin naman kaming gagawin dun eh. At hindi mo man lang naisip na mag-text kanino man sa amin ng Tito Sherwin mo. Magte-text naman po dapat ako, kaya lang kasi nalowat po yung cellphone ko eh. Alam mo ba kung nasaan ang lolo mo? Nandun sa barangay. Pinagtatanong-tanong ka. Alalang-alala na kami dito sa bahay, tapos uuwi ka lang pala ng lasing? Wala naman po kasi akong sinabi na mag-alala kayo sa akin. Kaya ko naman po yung sarili ko. Kailan ka pa natutong maglasing ng ganyan? Ang dami nyo namang tanong eh. Hindi naman kita nanay, di ba? Oo, hindi mo nga ako nanay. Pero tita mo ko. At umayos ka ng sagot sa akin, ha? Iyon na nga eh. Tita lang kita. Kung makaasta kayo, para kayo nanay ko ah. Teka nga, kanino mo ba natutunang sumagot ng ganyan? Pwede ba Mama Ninang, bukas na lang po tayo mag-usap? Masakit po kasi yung ulo ko eh. Hindi! Alam mo, sanay na sanay kang tinatalikuran kami ng tito at lolo mo kapag pinapagalitan ka namin. Ano ba talagang problema mo? At nagpapakalasing ka ng ganyan? Gusto niyo pong malaman kung anong problema ko? Kayo! Kayo ni na Mami! Kasi wala po kayong ibang pinaramdam sa akin kundi isa akong malaking pabigat! Ano? Hindi totoo yan! Hindi po totoo? Kaya po ba lagi ninyong pinaparamdam sa akin na okay lang na kunin ako ni Mami sa inyo? Samantalang ako, palagi kong hinihiling na sana kapag dumating yung araw na yon, hindi niyo na lang ako ibigay. Kasi nga mas mahal ko kayo eh. Kaya lang, Mama Ninang, na-realize ko, pare-pareho lang pala kayo ni na Mami. Kaya please na ha, tigilan niyo na po ako sa pagiging nanay-nanayan ninyo sa akin. Teka! Angel! Labas ka na! Mama Ninang! Labas na! Gusto Teka, ko Angel! mapag-isa! Kinakausap pa kita! Labas na! Angel! Medyo nagulat ako sa mga naging sagutan naming dalawa ni Angel ng gabing yon. Hindi ko alam papadudod kung saan ako nagkamali sa pagpapalaking ginawa ko sa kanya. Palagi kong pinapaalala sa kanya na may mga magulang pa rin siyang sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Na hindi siya dapat magtanim ng sama ng loob sa mami niya. At dapat ay handa na ang loob niya na makasama ang mami niya dahil mahal na mahal siya nito. Pero hindi ibig sabihin noon ay isa na siyang malaking pabigat sa buhay ko. Na anumang oras ay handa ko siyang ibigay sa totoong mga magulang niya. Lalo na kay Irene. Kasi sa totoo lang papadudod, ini-imagine ko pa lang na iiwan niya ako para sumama sa tunay niyang nanay ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko na maiyak. Pero doon din naman papunta yon, hindi ba? Hindi ako ang tunay na nanay ni Angel. Tita lang niya ako. Kaya kahit saang anggulo ko tingnan, ang mami niya pa rin ang mas may karapatan sa kanya. Kaya dapat ay hindi ko ilayo ang loob niya rito. Dahil ayokong mahirapan siya na makasama si Irene sa oras na kunin na siya sa akin ng tunay na mami niya. Mula nga ng araw na yon ay naging malamig na ang pakikitungo ni Angel sa akin.
Hindi na niya ako masyadong kinakausap o nilalambing. Palagi din siyang nagkukulong sa kwarto niya. At hindi ako sigurado kung nagkakausap ba sila ng mami niya. Naisip ko na baka nahiya na lang din siya sa mga nasabi niya nung gabing nalasing siya. Ang bagay na matagal na pala niyang kinikimkim sa dibdib niya. Mabuti na lamang kahit paano ay tumaas na ulit ang grades niya. Hindi na rin siya masyadong ginagabi ng uwi at kahit kailan ay hindi na ulit siya naglasing pa. Siguro ay kinakailangan niya lang talagang ilabas ang kung anuman ang bagay na gumugulo sa isipan niya at nagpapabigat sa nararamdaman niya. Gusto ko siyang kausapin pero baka mas kailangan niya pa ng oras na mapag-isa. Kaya hinayaan ko na lang muna siya. Ayokong mas gumulo ang isipan niya at matalinong bata naman kasi ang pamangkin ko. Alam ko na marirealize niya rin kung ano ang tama at mali sa mga iniisip niya tungkol sa akin. Mabuti na lang wala masyadong tao dito sa grocery. Makakapamili ako agad at makakauwi ng maaga. Teka, si Irene ba yun? Siya nga, kasama yung bago niyang pamilya. Bakit hindi man lang siya nagparamdam kay Angel na nandito lang pala siya sa Pangasinan? Irene! Kylie? Yaya, ikaw munang bahala sa mga bata. May kakausapin lang ako. Nandito ka na pala sa Pangasinan. Ni hindi ka man lang nagpaparamdam sa anak mo. Ang totoo, bala ko sana siyang sorpresahin. Sorpresahin? Talaga lang Pwede ba, Kylie? Ayoko ng gulo. Sa ibang araw na lang natin pag-usapan to. Ayoko rin naman ng gulo. Pero hindi na natin pwedeng palipasin pa to sa ibang araw. Okay, fine. Ano bang gusto mong mangyari? Sisingilin mo na ba ako sa mga nagastos mo sa anak ko? Na hindi mo man lang talaga kukumustahin sa akin si Angel? Kung namimiss ka ba niya? Kung anong kinukwento ko sa kanya tungkol sa'yo? Kylie, saan ba papunta tong usapan? Bakit hindi mo nalang diretsuhin kung ano yang gusto mong sabihin? Ano ba kasi talagang plano mo sa anak mo? Alam mo kasi, pagod na siyang umasa sa mga pangako mo At sawang-sawa na rin akong ipagtanggol ka sa kanya. Alam ko naman yung pagkakamali ko doon, pero bumabawi naman ako sa pinadadala kong package sa kanya, di ba? Pero hindi sapat yon. Hindi pera o material na bagay ang kailangan niya. Pwede ba, Irene? Maawa ka naman sa anak mo. Kung wala ka talagang balak kunin si Angel, huwag mo na siyang paasahin ng paulit-ulit. In-explain ko naman sa kanya kung bakit hindi ko kagad siya makukuha. At sinabi niya sa akin na naiintindihan niya ako. Kaya wag mo na nga akong sumbatan dahil in-explain ko naman sa kanya lahat ng mga plano ko. Nasa kanya na yon kung maiintindihan niya ako o hindi. Wala kang idea kung gaano ka kaswerte sa anak mo. Kahit hindi niya naranasang makasama ang tunay na nanay niya. Ni minsan, hindi na walang pagmamahal niya para sa'yo. Hindi naman siya paulit-ulit naaasa na tuparin mo yung pangako mo na ilang beses lang napako kung hindi ka niya gustong makasama, di ba? Kung hindi ka niya mahal? Kaya sana naman, huwag mong sayangin yung oras at pagmamahal ng anak mo para sa'yo. Kasi sa totoo lang, willing naman akong saluhin lahat yon. Kung willing ka rin lang ibigay siya sa akin ng buo. Kahit paano ay nabawasan ang bigat na nararamdaman at dinadala ko nang magkaharap kami ni Irene. Nasabi ko na sa kanya ang mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin tungkol sa anak niya. Ang lahat ng hinanakit ko dahil sa paulit-ulit niyang pagpapaasa kay Angel. Pati na rin ang nararamdaman ng anak niya nang dahil sa ginagawa niya. Masyado na kasi siyang makasarili at masyado nang nasasaktan ang pamangkin ko. At siguro nga dahil sa mga sinabi ko ay sobra siyang na-guilty sa mga naging pagkukulang niya bilang isang nanay.
Dahil kinabukasan ay tinawagan niya ako, hindi lang para kumustahin or kitain si Angel, kundi para tulungan siya na ayusin ang mga papeles ng anak niya at maisama na niya pabalik ng Japan. At dahil wala rin namang pagtutol na ginawa si Kuya Brian na nasa kulungan pa rin nang sabihin sa kanya ang plano ni Irene, sinimulan ko na ring ayusin ang mga papeles ni Angel. Nagkita na rin sina Angel at Irene, kagaya ng inaasahan ko ay naiyak sa tuwa ang pamangking ko nang yakapin niya ang mami niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay parang gusto kong magsisi sa mga sinabi ko kay Irene. Pakiramdam ko kasi ay ako pa yung gumawa ng paraan para tuluyang mawala sa akin ang pamangkin ko na itinuring ko ng anak-anakan. Pero eto naman talaga ang dapat mangyari. Ang makasama ni Angel ang tunay niyang nanay. Naging mabilis din ang proseso ng lahat. Hanggang dumating ang araw na kailangan nang mag-impake ni Angel para tuluyan ng umalis kasama ang mami niya. Mama Ninang, pwede po ba tayo mag-usap? Sige. Tapos ka na bang mag-impake? Opo, tapos na po. Buti naman. Ano ba yung sasabihin mo? Medyo abala kasi ako dito sa ginagawa ko. Gusto niyo po ba talaga akong umalis? Napag-usapan na natin to, di ba? Aalis ka dahil kailangan mong sumama sa mami mo. Pero gusto niyo po ba talaga akong sumama sa kanya? Hindi naman na importante kung gusto ko o ayaw ko na umalis ka. Mas importante, ang magandang kinabukasan mo sa Japan. Ito naman ang matagal mo na rin gustong mangyari, di ba? Makasama yung totoong mami mo. Sa tingin niyo po ba, ito talaga yung gusto ko? Hindi niyo po ba talaga ako tatanungin kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko? Kung ano yung nararamdaman ko ngayon? Kasi pinamimigay ako ng taong buong buhay ko. Kinilala ko ng nanay ko. Bakit, Angel? May magbabago pa ba? Kapag nalaman ko kung anong gusto mong mangyari? Wala na. Dahil kukunin ka rin ng mami mo sa akin. O sige, gusto mong marinig kung ano ang gusto ko talagang mangyari? Simula nang mayakap kita. Mula nang matuto kang magsalita. At mula sa unang beses na narinig ko sa iyo ang salitang, "Mahal kita, Mama Ninang." Araw-araw kong pinagdarasal noon na sana hindi ka nabalikan ng mami mo. Pwede niyo naman po akong hindi ibigay sa kanya eh. Kasi Mama Ninang, ayoko pong sumama. Ayoko pong umalis dito. Pero hindi nga pwede. Dahil kahit gaano ko kagusto na sa akin ka na lang, na dito ka na lang sa bahay, hindi pwede. Kasi hindi naman ako ang totoong nanay mo. Angel, makinig ka. Kailangan mong sumama sa kanya. Dahil mas maganda yung magiging buhay mo doon. Pero aanhin ko pang magandang buhay kung hindi naman po kayo kasama ko. Mama Ninang, mas gusto ko po dito. Mas gusto ko pong kayo yung kasama ko. Ako rin naman eh. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, kaya kung pwede lang na hindi na kita ibigay sa mami mo, pero ayokong mas lalong magulo yung buhay mo. Ninang. Kaya Angel, anak, hindi ibig sabihin na ibibigay kita sa mami mo. Ayoko na sa'yo na pinamimigay na kita o pabigat ka sa akin. Mas may karapatan ng mami mo sa'yo. Karapatan na kahit kailan hindi ako magkakaroon. Kasi hindi naman akong nagsilang sa'yo. Pero kayo po yung nag-alaga sa akin eh. Kayo po ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na kahit kailan
hindi binigay sa akin ni Mami. Hindi po ba mahalaga ang karapatan na yon? Alam mo kung ano yung pinakamahalaga ngayon? Pinahalagahan mo lahat ng mga ginawa ko para sa'yo. Hindi mo binaliwala yung sakripisyo at pagmamahal na binigay ko, anak. Hindi mo naman ako kakalimutan kahit nasa malayo ka na, di ba? Siyempre hindi po. Kahit kailan hindi ko po kayo makakalimutan. Pero Mama Ninang, gusto ko pa rin po kayo laging makasama. Tsaka makausap. Dito na lang po ako, please. Huwag niyo po ako ibigay kay Mommy. Pwede naman tayong magtawagan o mag-video call kahit araw-araw pa. Mama Nina. Para palagi ko pa rin maiparamdam sa'yo na kasama mo pa rin ako kahit wala na ako sa tabi mo. Basta Angel, tandaan mo, mahal na mahal ka ng Mama Ninang mo at wala nang makakapagpabago doon kahit gaano man tayo kalayo sa isa't isa. Papa Dudut, hindi ko na nga pinigilan pa si Irene na makuha si Angel mula sa pangangalaga ko. Kahit gaano ko kagusto na ako na lang ang tumayong ina sa pamangking ko, alam kong hindi rin naman po pwede. Isa pa ay mas maganda ang buhay na maibibigay sa kanya ng mami niya sa Japan. At kahit kitang-kita ko na sobrang labag sa kalooban ni Angel ang sumama sa mami niya, kinumbinsi ko pa rin siya. Ayoko kasing maging hadlang sa magandang future niya. Pinaliwanagan ko siya na kahit magkalayo kami ay hindi ako titigil sa pagiging mami ninang niya. At mahal siya ng mami niya. Mahal na mahal siya nito at matagal na rin siyang gustong makasama. Kaya sa huli ay buo na rin ang loob niya na umalis at sumama kay Irene sa Japan. Ngayon ay magtatatlong taon na buhat nang umalis si Angel sa bahay. Paminsan-minsan ay umiiyak pa rin ako, lalo na kapag nami-miss ko siya. Madalas pa rin naman kaming nagkakausap o nagvi-video call. Lagi niya akong kinekwentuhan ng mga nangyayari sa kanya sa Japan. Pati na yung pagse-celebrate niya ng kanyang 18th birthday noon. Pinadalhan niya ako ng mga larawan at mabuti na lamang at wala pang COVID virus ng panahon na nagparty sa Irene para sa birthday ni Angel. Nakita ko kung gaano siya kasaya sa dami ng mga bisita at regalo na natanggap niya. Bagay na hindi ko maibibigay kung ako ang kasama niyang mag-celebrate. Pero kahit papaano ay nagkaroon pa rin kami ng kaunting salo-salo sa bahay kasama sina Sherwin at Papa. Habang nag-video call si Angel, gusto ko kasing iparamdam sa kanya na parte pa rin siya ng pamilya. Palagi ko ring pinaparamdam na pwede niya pa rin akong kwentuhan kagaya ng dati. Naging magkalayo man kami ay hindi ako mawawala bilang mama ninang niya. Nangako naman si Angel na ako ang kauna-unahan niyang dadalawin at yayakapin sa pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Hindi ko sigurado kung lahat ng iyong mga listener ay naiintindihan ang ginawa kong desisyon para sa pamangking ko. Siguro ang iba sa kanila ay maiinis dahil parang kuting lang siya na ibinalik ko sa mami niya. Kahit pwede ko naman talaga siyang ipaglaban. Pero Papa Dudut, ayoko kasing maging makasarili at ipagdamot. Hindi lang ang magandang buhay na pwede niyang makuha kung hindi ang karapatan ng totoong mami niya. Hindi pa man ako isang tunay na nanay ay alam ko na rin halos ang pakiramdam kung paano magkaroon ng isang anak. At naniniwala ako na sapat na yung maiparamdam kong pagmamahal kay Angel para maramdaman niya ang pagmamahal ng isang tunay na nanay. Kahit na hindi ako ang nagsilang sa kanya. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko.
Sana kahit papaano ay may naihatid pa rin na aral sa buhay ang kwento namin ng anak-anakan ko. Na kaya nating maging isang mabuting magulang kahit na hindi tayo ang nagsilang sa bata. Muli ay nagpapasalamat ako sa pagpili at pagbabasa ninyo ng sulat ko. More power and God bless po sa inyong lahat. Ang inyong forever kabarangay, Kylie. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever